Hello po mga friends, kumusta po ang lahat? Good evening, gabi na nga po. Closing time na nga po tayo, 9:30 na nga po tayo. Ayan, maglalib lang po tayo sa let update po tayo sa ating mga paninda. Ayan, thank you Lord for the blessings. Today is Sunday, blessed Sunday everyone. Ayan, Luzon, Visayas at Mindanao, sana po okay guys, alright. Ang tataging court tag and brought small sari-sari store owner here in Cavite mga friends, kumusta po ang lahat? Ayan, paano po, meron pa rin po tayo mga stocks. Ayan, marami po ang ating mga paninda. Ayan, meron pa po tayo dito ang ating mga pizzeria. Ayan, ito po yung harap ng ating tindahan. Ayan, mga kutkutin po natin, kape na 3-in-1 sa gilid. Ayan, ito po yung harap ng ating tindahan mga friends. Ayan, kumusta po kayong lahat? Sana po ay okay kayo. At ngayon nga po mga friends, meron po kung gusto i-share sa inyo mga friends na apat na lista ko po dito, apat po na bagay na dapat po natin gawin para umunlad po yung ating negosyo or tagumpay po tayo sa pagnenegosyo, lalo po sa sari-sari store. Ayan. Unang-una po dito mga friends ay ang magtabi po tayo ng benta natin sa araw-araw. Ayan. Depende po sa inyo kung magkano nyo po yung gusto yung itabi. Kunwari po, nakabenta po kayo 1,000. Magtabi po kayo kahit mga 10%. Ayan. Kung gusto nyo naman po, ayun po 15 to 20%. Para yung itatabi nyo po na pera na kukunin nyo po dun sa benta nyo, yun po yung magiging savings nyo mga friends. Maganda po na magtabi po tayo kahit pa konti-konti, araw-araw. Ayan mga friends, pasensya na tumulo po yung mga dogs ng ingay. Ayan, yung una nga po dyan, magtabi po tayo kahit pa konti-konti sa araw-araw na magbibenta natin kahit na 10% po sa benta natin sa araw-araw para meron na po tayong savings na maipon. Yung mag-set po tayo ng goal kung magkano po yung tatabi natin sa bawat araw. Kunwari nga po 10% para kahit pa paano po is meron tayong savings para kapag in case of emergency, kung meron po tayong may mangyari, huwag naman po sana, ay meron po tayong makukunan ng pera para kahit pa paano po meron po tayong magagamit din po kapag kulang po yung ating puhunan. Pwede po tayong kumuha doon at pag nakabenta na po tayo, pwede po natin mapalitan. Ayan po ba, iyan po ang halagahan ng pagkakaroon po ng mga ipon, savings, pwede po natin siya magamit in case na kailangan po natin. Ayan mga friends. Pangalawa nga pong bagay ng mga friends ay ito po mga friends, positive lang po ito sa aking experience. Gusto ko po siyang i-share sa inyo para po baka magustuhan nyo rin po, ma-try nyo po para maging effective din po sa inyo. Kasi yan po ay aking ginagawa nga po yan hanggang ngayon. Yan. Dahil sa magtitindahan nga po natin, kahit pa paano po ay napalago po natin yung ating tindahan. Meron po tayong mga stocks, may mga paninda nga po tayo. Ayan, thank you Lord for the blessings. Ayan, kahit pa paano po talaga inibenta po tayo sa araw-araw. Yun po yung unang bagay mga friends, ang magtabi po tayo kahit mga 10% ng ating benta sa araw-araw. Ayan, sa mga nagsisimula nga po sa pagnenegosyo, kahit po mga 5%, basta kahit magkano po halaga, nagsimula naman po yun sa maliit na laga, kahit 10 piso, 20 pesos, sa sumunod na araw po, kung makalaki po ang benta nyo, gawin nyo pong 30, 50, ayan, sa mga nagsisimula nga po sa pag-iipon, lalo na po sa mga bagong mga tindahan. Ayan, kahit magkano po basta meron tayong maitabi, ayun po importante. Meron po tayong savings. Pangalawa po mga friends ay mag-focus po tayo palagi sa mga fast moving items. Yan. Ako po talaga mga friends, palagi ko po talaga sinasabi at lagi ko po talagang ginagawa yan na ako po ay talaga nagpaparami ng ating mga fast moving items, mga pagkain po. Yan po tayo nagpo-focus sa mga pagkain. Hindi po ako masyadong nagpo-focus sa mga inumin, sa mga alak. Kasi yan po sa mga alak mga friends, malaki po ang kanyang puhunan at hindi din po ganun kalaki yung tubo. Meron din po tayong mga alak pero hindi po siya ganun kadami. Pero mabili rin po yung mga friends, pero mas nagpaparami po talaga ako ng mga paninda po natin pagkain, mga kape, mga juice, mga biskuit, tapos mga dilata rin po. Ayan, madalas po talaga nagpaparami ako sa mga biskuit at mga kape. Ayan, sa mga sabon din po. Sa mga ano nga po, sa mga inumin, sa mga soft drinks, ayan, napaparami din po tayo ng mga friends, pero mas inuuna ko po talaga, priority ko po talaga ang mga pagkain nga po, mga biskuit, ayan, yan po yung mga noodles, pancit canton, yun po muna yung inuuna kong binibili. Ngayon po, after po nyan, pag nakabenta na po ako sa mga sumunod na araw, doon naman po ako magpo-focus sa mga inumin, sa mga soft drinks, sumunod naman po ay yung mga alak-alak na nga po, yung mga alak, ayan, ganyan. Diyan na po tayo magpo-focus. Kapag nakapamili na po ako ng mga fast moving, sumunod naman po yung mga drinks, yung mga soft drinks, tapos po huli ko po yung alak. Kasi po yan ay medyo malaki po ang puhunan yan at hindi naman po siya ganun ka fast moving. Nakakabenta po tayo niyan. Sa loob ng isang linggo naman po ay nakakabenta po talaga tayo niyan. Mga pa ilang bote, pero gaya nga po nung sinasabi ko, palagi po ako sa fast moving items, pangalawa po sa mga soft drinks, at pangatlo po ang mga
alak. Ayan mga friends. Tapos mga friends, ang pangatlo nga pong bagay na hindi po dapat natin gawin mga friends. Ito nga po yung dapat nating iwasan para po talaga umunlad ang ating negosyo hanggat maaari ay huwag po natin gagawin sa ating tindahan. Ayan mga friends, ang pangatlo po natin ay huwag pong magbisyo hanggat maaari. Kapag may negosyo na po kayo, kahit ano pong klase negosyo, may tindahan po kayo na sari-sari store, kahit anong klase negosyo, ay huwag niyo pong papasukin or huwag niyo po kayo maglalaro ng mga online games. Ayan, so ang mga online games nga po yan, medyo hindi po yan maganda. Ayan, yan po ay aking pananaw lang naman mga friends. So para po sa akin yan po ay hindi po maganda kapag meron na po kayo negosyo. At kahit wala pong negosyo ay medyo hindi nga po siya maganda kasi online games nga po siya. At kapag kayo po ay medyo lulong po sa ganyang klaseng mga bisyo ay hindi po maganda ang kainat na ng iyong negosyo. Kahit po gano'n po kalakas ang po kabenta o kahit po gano'n kadami ng mga taong bumibili po sa inyong tindahan, kahit ang gano'n po kadami ang inyong mabenta sa araw-araw. Kung meron naman po kayong ganyan na ginagawa or mayroon po kayong bisyo na yun nga po ang pagsusugal ay hindi po aasenso ang negosyo. At panigurado po mga friends, sigurado po tayo dyan na malulugi po kayo, babagsak po ang inyong negosyo. May mga nangyari na po talaga mga ganyan mga friends, hindi na po ako babagit na example. At alam ko naman po na lalo na po sa mga katulad nga po natin na may sari-sari store ay may mga pangyari na po talaga mga ganyan na meron tayong mga kakilala na medyo nalulong sa ganyang klaseng bisyo na talagang siguro sa kagustuhan po nila makabawi, medyo nanggigil sila na maglaro hindi nila namamalaya na nauubos na po yung kanilang mga naipundar na negosyo, ari-arian. Ayan, medyo mawawala po yan mga friends. Sigurado po yan, kaya hanggat maaari huwag niyo pong gawin at iwasan niyo po ang bisyo. Kahit ano pong bisyo mga friends, hanggat maaari iwasan niyo po, lalo na po ang sugal. Huwag po kayong magsugal mga friends. Alagaan po natin ating tindahan para tuloy-tuloy po ang ating benta sa araw-araw at marami po tayong mabenta sa araw-araw at makapamili po tayo ng mga paninda natin sa mga susunod na araw. Ayan. Pang-apat mga friends, ito nga po yung huling bagay na gusto ko pong i-share sa inyo na kapag meron nga po tayo mga stock na may mga paninda na nga po tayo, tulad po ng customer nga po tayo, meron po ako mga mamimili o customer na medyo malayo po yung mga bahay nila, pero kapag alam nga po nila na meron akong stock ng paninda na hinahanap po nila, dahil ako nga po ay maga po ako nang bubukas, kahit gano'n po kalayo ang aking tindahan ay talagang dinadayo po talaga tayo mga friends. Ayan, may share ko lang naman po mga friends, hindi po ako nangyayabang kasi maga nga po ako nagbubukas. Madalas po talaga 5 AM may bukas na ako, 5:15, 5:20, 5:30 po ang pinakamatagal, 5:30 AM may bukas na po talaga ako. Kaya maliban na lang po kapag ako po ay namamalengke, medyo nalilate po ako ng pagbukas mga 6 AM na yan kasi 5 AM po ay namamalengke ako. So ayan nga po mga friends, lagi ko po talagang ginagawa na meron po talaga tayong laman ng ating tindahan. Huwag po natin nahayaan na maubusan po tayo ng stocks. Yan po yung pang-apat na bagay mga friends, na huwag po natin nahayaan na maubusan po tayo ng mga stock. Katulad nga po, example po itong mga sabon. Ayan, kapag nakita niyo po na 2 piraso na lang yan, kung may budget po kayo mga friends, ay mamili na po kayo. Ayan, excuse me, huwag niyo po hayaan na maubusan po kayo ng stock ng mga ganyang klaseng mga paninda na alam niyo po na talagang dinadayo po sa inyo ng inyong mga customer, inyong mga mamimili at mga kapitbahay niyo. Ito po mga friends, sample po itong ating champion na ito. Ito po yung champion na tatluhan na ito mga friends, mga kasali. Ayan, ito po, itong champion na to, meron po ko talagang customer nito na doon po sa Block 19, medyo malayo-layo po siya mga friends, siguro mga ilang lakaran din po talaga yun na talagang tinatsaga po niya na pumunta po dito sa atin. Siguro mga 100 meters. Opo, mga 100 meters po siguro yun. Simula dito sa ating tindahan hanggang sa bahay nila, ay tinatsaga po niya na pumunta sa atin. Kasi alam nga po niya na maaga tayo nagpubukas at binibili nga po niya produkto ay meron po tayo. At kapag nakita ko nga po na 2 na lang yan na sachet or 2 piraso na lang yan, ay bumibili na po talaga ako mga friends. Nag-stock po talaga ako. At yun, meron nga po tayong benta sa araw-araw at hindi po talaga ako nagpapawala ng mga paninda po natin, lalo na po yung mga fast moving po natin. At yung mga paninda po talaga na alam ko po na dinadayo po sa atin, kasi may mga customer po talaga ako na talagang dinadayo po sa atin yung mga
paninda nga po dahil alam po nila na maaga tayo magbubukas. Kaya yun din po ang kalagahan na dapat maaga po tayo magbukas ng ating tindahan para maaga po ang ating benta, maaga ang blessing, maaga ang ating benamano. Kapag alam po natin mga kapitbahay na maaga po tayo nagbubukas, sigurado yung mga friends na maaga po ang inyong benta at benamano. Lalo na po bukas, Lunes, ay hanggat kaya nyo, kung kaya nyo mga friends, ay maaga po tayo magbukas ng ating tindahan. Sigurado po na marami tayong benta niyan. Ayan, yan lang po mga gusto ko pong share sa inyo mga friends. Sana po ay nagustuhan nyo po yung sinare ko po sa inyo. At sana po ay may adapt nyo rin po sa inyong tindahan. Pa-i-apply nyo rin po yung mga sinare ko po sa inyo ng mga bagay na dapat natin gawin para mas lalo pong umunlad ang ating mga negosyo or ating tindahan. Ayan. Yan lamang po mga friends, ingat po ang lahat. Thank you so much po sa ating mga subscribe sa ating channel. Sa mga hindi pa nga po mga friends, palambing naman po mga friends, palike po na ating video, pa-subscribe. Pahit na rin po na ating notification bell para ma-update po kayo sa mga sunod po natin i-upload na videos. Ayan. God bless everyone and keep safe always. Ayan. Blessed Sunday evening again. And love everyone and God is good all the time. Again mga friends, lahat po yan, yung mga bagay na yan ay mahalaga po yan. Pero syempre po, kailangan din po natin ng sipag at syaga para magtagumpay po ang ating tindahan. Ayan. God bless everyone and keep safe. See you to the next one.